Magandang araw mga boss. Sa mga wala pang birth certificate o wala pang PSA ay meron akong ituturo sa inyong idea kung paano kumuha. Napakabilis lang nito mga boss kung paano kumuha. Ang process nito ay 1 to 3 days or 1 week. Kapag ikaw ay outside of Metro Manila, ang process nito ay 1 week or 3 days. Okay, so paano ba kumuha? Ang gagamitin natin ay online lang. Kung makikita nyo ito yung PSE helpline.ph. Legit ito mga boss kasi kung ito, accredited ito ng PSE. Okay, ito yun. Ang PSE certificate are delivered in Metro Manila in the next day. After PSE release the document which while following a very short delivery lead time for areas outside Metro Manila. So yan yung kanilang yun yung kanilang dito sa PEC birth certificate online. Bakit ko nasabing legit to mga boss? Kasi kukuha tayo dito ng certificate ng aking anak. Kukuha ko ng birth certificate si Boss DJ kasi wala pa siyang PSE. Tapos kung ang inyong mga anak ay kailangan ng mga birth certificate, PSE sa kanilang school dahil nga malapit na naman yung enrollment or any purposes na pwede niyong gamitin kung saan man, pwede kayo kumuha dito sa PSA. Helpline.ph. Pwede rin kayo mag-request dito ng Sinumar. Date certificate, pwede rin. Okay, tuturo ko sa inyo paano ba magkuha ng birth certificate PSE through online delivery. I-deliver na lang ito sa inyo sa inyong mismong bahay. Ganito yan. Una-una, type nyo lang yung PSE. Ito, PSA Birth Certificate Online Application. So, yan nga yung nakita natin kanina dito sa ating screen, yung sa unang video natin. Tapos, pindutin lang natin yung order now. Ang still next day delivery nito, nationwide po ito mga busing ha. Okay, i-click lang natin to yung order now. Dito, mamimili kayo dito, choose certificate type. Kung anong gusto nyo kunin, pwede dito yung marriage contract, Sinumar, date certificate, or yung birth certificate. Dahil nga birth certificate yung ating kukunin ngayon, ay siyempre ipipiliin natin yung birth certificate. Okay, tapos scroll lang natin dahan-dahan pataas. May makikita tayong box dito ay accept the terms and condition of the user agreement and privacy policy. I-check lang natin yan. At saka yung isang box yung I consent to the processing of my personal data in accordance with the Data Privacy Act of 2012. I-check lang din natin yan. Tapos scroll up natin. Ayan, basahin nyo na lang ito. Medyo matatagalan tayo pag binasa natin ng isa-isa yan. Tapos click continue. Okay. Dito naman, kung ang kukunan mo ng birth certificate ay ang iyong anak o yung inyong mga nanay o ang inyong kapatid, ay pipiliin mo lang dito yung for someone else. Pero kung ang kukunin mo yung sarili mong birth certificate ay i-click mo dito yung my own birth certificate. O dahil kukuha natin ng birth certificate yung ating anak, ay ito yung ating pipiliin yung for someone else. Okay, dito may nakalagay dito na option. Host birth certificate are you requesting for? Kung ang anak mo ang kukuhaan mo, yung anak mo, di yung anak mo ang kukunan mo na lalaki. Kung ang anak mo na babae ang kukuhanan mo, ay yung anak mo na babae ang pipiliin mo. Pwede rin kung ang magulang mo kukuhanan mo, ito rin may nakalagay rin dito sa baba. My father, my mother. Okay, dahil my son, yung anak kong lalaki ang kukuhanan ko. Click natin yan, piliin natin yan. Tapos scroll up lang natin dahan-dahan. Yan. Dito may mga dito pero hindi natin basahin to kasi matatagalan tayo sa video, masyadong mahaba. Click lang natin yung continue. Okay, dito, ito yung mga kanyang requirements. Request for your son's birth certificate. To request for a copy of the birth certificate of your son, we will ask for the following information in the succeeding steps. Okay, so yan yung mga requirements niya. Number 1, your name, 6 birthday and valid government issue ID. Number 2, your son name and birthday. Number 3, yung father's name and mother's maiden name. Okay, number 4, yung birthplace.
Number 5, yung purpose of request. Number 6, your delivery address and contact information. I-click lang natin yung continue mga boss. Okay, dito na tayo. Proceed na tayo sa number 1. Kasi kanina, ang requirements dyan ay kailangan natin yung your 6. So, ito, itatype mo lang dito, dito sa mail, kung lalaki, ikaw po ito ha. Kung sino yung nagre-request, ilalagay mo yung pangalan mo dito. For example, ako. Lagay ko dito Dave. Yan. First name Dave. Ayan, ilalagay ko dito Middle name ko ay De La Cruz. Alright. Tapos, ang last name ko ay Blanca Flor. So, yan yung ating kuhan. Tapos, yung ilalagay mo dito, your birthday. Yan, nakalagay dyan birthday, monthly, month, day, year. Siyempre, ilalagay natin yan dyan. Okay? So, wala tayong lalaktawan dito. Lahat dito ay pipila pa natin. Basic lang mo ito mga boss. Napakadali lang kumuha nito ng birth certificate, PSE. Hindi nyo na kailangan pumunta ng PSE para mag-request kayo doon at maaksaya pa sa pamasahe, hassle pa masyado. Internet lang, kung mayroon ka cellphone, pwede ka na mag-online dito. Tapos, your government issue ID type. Okay, mamimili lang tayo dito kung ano yung gusto mong ID na available sa iyo diyan. Dahil sa akin ay ang naka-available sa akin ay yung driver license LTO. Tapos continue lang natin yan mga boss. Ayan. Okay, tapos na tayo dun sa ating kuan. Ito naman, your son's name and birthday. Okay, ang ilalagay mo dito of course yung pangalan ng iyong anak. Okay, pangalan ng inyong anak. For example, DG kasi yung anak ko DG. Tapos yung middle name ng iyong anak. Okay, sa middle name ng kanyang nanay. Sa nanay niya. Ayan ang nakalagay, your son, middle name. Lagay mo dyan. For example, Heraldino. Alright? Example lang Tapos, siyempre, yung pilido ng iyong anak. Ay, of course, Blanca Flor kasi ikaw yung ng tatay. Tapos, male. Tapos, yung month, day, year, birthday. Okay, ganun lang yun. Ganun lang kabilis. Di ba? Lalagay mo dyan. Ipo-proceed mo kaagad. Okay, tapos continue mo na. After ng continue, may lalabas dito yung pangalan naman ng kanyang mama. Yung mama niya, sabi niya, your son's mother. Okay, first name. Siyempre, ilagay mo yung first name ng iyong asawa dyan. For example, Belma. Okay. Middle name. Ito yung ang nakalagay dito ay middle name. Middle name ng iyong asawa sa pagdadalaga. Di ba? For example, ang middle name niya ay De La Cruz. Halimbawa lang. Example lang to, example lang. De La Cruz. Yan. Tapos yung last name, siyempre yung last name ng ng asawa mo. Ano bang last name ng asawa mo? Di yung kanyang yung apelyido niya sa pagkatatay. Di ba? Halimbawa, Blanca Flor. Blanca Flor. Halimbawa lang. Yan. Alright. Okay. Next na natin yan. I-click natin yung continue. Ganun lang kabilis mga boss. Tapos nakalagay na dito, nasa step 4 na tayo mga boss. Siyempre, yung kung saan ipinanganak yung asawa, yung anak mo na lalaki, kung saan ipinanganak. Of course, Philippines. Ang birth certificate, isilik mo lang. For example, nasa ka. Piliin natin yung Laguna. Halimbawa, nasa Laguna. Ayan. Tapos, i-birth certificate mo na dito yung kung saan nakakuan yung anak mo ng rehistro sa munisipyo ng, halimbawa, Kabuyaw. Yan. Halimbawa lang yan, mga boss. Tapos, just click continue. Okay, ito na. Ito yung purpose niya. Nasa step 5 na tayo. Ang purpose nito ay pwede mo piliin dito, alin man dito sa mga nakikita mo dito sa screen. Pwede sa school, requirement, travel, passport, o claim benefits loans, o late registration, o others. Pwede din yan. So, dito tayo sa school requirements, halimbawa. Yan. Piliin natin yan. Tapos, just click continue. Okay, proceed na tayo sa step 6. So, ito na yun, Makikita nyo, ito na yung last na part ng ating pag-fill up dito. Sabi niya dito, nationwide, door-to-door. Your PEC certificate will be delivered straight to your delivery address. So, i-deliver niya kaagad-agad itong ating
pinilapan dito, yun yung in-order natin. Sabi niya, you and address your will be available to personally receive the birth certificate. We will keep you updated via email and SMS about the status of your order. So, madalas daw sila magpapadala ng mga email or messages sa ating number na ibinigay, no? Okay, ito na yung ating receipt. No, halimbawa, yan, ang magre-receive nito ay ako. Okay, isusulat mo, of course, yung address. Address dito. Sulat mo, yan, ang address ninyo dito. Tapos, subdivision. Yan. For example, yung address, lagay natin. Cubao. Halimbawa lang, Cubao. Yan. Cubao. Paano ispili ng Cubao? Yan, Cubao. Halimbawa. Tapos, subdivision. Halimbawa, Magallanes Village. Halimbawa lang, ha. Alright, Magallanes. Metro Manila, lagay mo dyan. Select Province, Metro Manila. Okay? Kung saan ka man. Yung delivery, munisipyo, kung saan ka nakalagay. Municipality. City of Manila. Barangay. Pandakan, halimbawa. Yan, yung delivery zip code nakalagay na diyan. Tapos ilalagay nyo dito mga boss, huwag nyo kakalimutan sa baba yung mobile number. Yan, active dyan, kailangan naka-active. Tapos yung email address na active, ilagay nyo dyan. Okay, tapos just to click continue na. Hindi natin mako-continue to kung wala tayong ilalagay na number dito. For example, 09, halimbawa, 94453216246891011. Ayan, halimbawa. Tapos email address, for example, ang email address ko ay Dave. Yan. Dave@gmail.com. Diba? Galing, oh. Wait lang. Nalito ako. Halimbawa, ganyan. Alright. Mahaba na yung video natin. Yan na. Just click lang natin yan. Halimbawa, yan na. Okay. After natin magkuhan yan, i-review natin yung ating nilagay na pangalan. Ito yung certificate ng iyong anak. Okay, i-review mo. Ayan, So, review mo yan. Kung tama na yan, ay proceed ka na sa baba. May nakalagay dito sa baba, ang 1 copies ay 365 yung amount niya. Okay, paano bayaran? Okay, kung gusto mo 2 kopya, maglagay ka lang ng 2 copies. Kung gusto mo ng 3 copies o 5 copies, walang problema kung marami ang i-request mo. Pero ang hinihingi lang naman natin ay 1 copy lang. Okay, tapos proceed ka sa baba. Okay. Scroll up mo, dandahan, basahin mo dito. Ayan, Sabi dito, may reminder dito si PEChelpline.ph. Sabi niya, reminder, avoid transacting with online scammers. Ito paalala niya ito sa mga scammer. PEC Helpline does not coordinate transaction and payment through Facebook Messenger. Okay? Hindi yan siya basta-basta nakikipag-transaction sa mga Facebook daw tsaka sa Messenger. Okay mga boss, dito tayo sa no additional fee. Hindi daw siya nanghihingi ng mga additional fee. Will be charged aside from what is indicated on your order. PSE Helpline accept order and payment only through our website and hotline. Okay, so yan, malinaw na malinaw. Ang tinatanggap lang daw nila talaga na transaction through website. Kung nagtransaksyon ka sa kanila katulad ng ginagawa natin ngayon. Tapos dito sa baba, may nakalagay dito mga boss, are you personally to the one who will receive the document? Or do you want to nominate an authorized representative? Okay, may tinatanong siya dito. Kung ang sasagot mo, kung ikaw ay wala ka sa inyong bahay, halimbawa, nasa trabaho ka, busy ka, i-nominate mo kung sino yung pwedeng mag-receive ng dokumento kung sakaling dumating yung birth certificate ng iyong anak sa iyong bahay. So, i-click mo lang yung I want to nominate first authorized person to receive the document. Okay, yan na yon. Okay, yan yun, I-nominate mo, pero mag-iiwan ka ng ID ng iyong nilagay dito. Halimbawa, yung driver license kanina, nilagay mo yon. Iwan mo diyan sa bahay mo para ma-nominate at ma-receive mo. At gumawa ka ng later para ma-receive yung birth certificate ng iyong anak. Tapos dito sa baba, nakalagay dito, I understand. Okay. Punta ka na kagad doon sa continue. Just click continue. Ito yung paraan, paano mo bayaran. Napaka-basic lang.
Kung meron kang GCash, basic lang ito. Yan, click nyo yung GCash. Or meron kang credit card, Maya, Bayad Online Center, pumunta ka doon, 7-Eleven, pwede. Kung meron kang Banknet, Palawan Pawn Shop, punta ka na doon. Dragon Pay, pwede kang pumunta doon. Tapos, ayun na, marireceive mo na yung text ng yung PSE helpline.ph once na nabayaran mo ito. Katulad ng na-receive ko kanina, yung akin ay delivery ko ay parating na. Sabi niya, PSA helpline delivery, expect delivery anytime today and prepare government issue ID. Okay, mayroon pa siyang tracking. Every minutes, every hour, nagtitik sila sa akin. Tapos mayroon pang email. Mayroon tayong email, di ko lang pwedeng ipakita sa inyo. Kasi baka makakuha natin yung ating privacy. Okay, so ganito lang mga boss, mga madam, yung pagkuha ng birth certificate PSA sa online, napaka-basic lang. Sana natapos nyo yung video na ito. At kung nagustuhan mo yung aking sinagawang tutorial, paki-like, tapos paki-comment sa baba kung inabot mo yung video na ito. Maraming salamat sa inyo mga boss at ingat kayo palagi. Thank you for watching. God bless everyone.